Mga kaibigan, lumipat naman tayo ng focus sa mga nagbabagang kaganapan sa buong mundo ngayong linggo. Sunod-sunod na missile launch ang sinagawa ng North Korea sa kabila ng pagbaba ng mga ehersisyo ng US at South Korea. Samantala, umiinit din ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa mga airstrike ng Israel sa Syria. Gayun din ang patuloy na madugong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ano nga ba ang implikasyon ng mga kaganapang ito sa pandaigdigang seguridad? Panoorin natin ito. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Unahin po natin ang Korean Peninsula. Naglunsad ang North Korea ng humihigit kumulang 10 short-range ballistic missiles patungo sa kanilang silangang karagatan mula sa rehiyon ng Pyongyang. Naganap ang mga paglulunsad na ito isang araw matapos ibaba ng North Korea ang kanilang reaksyon sa desisyon ni US President Donald Trump at South Korea na paikliin ang kanilang kaunang joint military exercises na Olki Freedom Shield. Bagamat iniutos ni Trump ang pagbabawas ng mga ehersisyo, mariin itong tinawag ni Kim Yo-jong, ang kapatid ni Kim Jong-un, na walang pinagbago dahil nananatili pa rin ang mapanuksong patakaran ng US laban sa kanila. Ayon sa militar ng South Korea at Japan, patuloy silang nagbabantay habang ang mga missiles ay bumabagsak sa labas ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Japan. Lumipat naman po tayo sa gitnang silangan. Naglunsad ang Israel ng mga serye ng airstrike sa hilagang kanluran ng Syria. Partikular na pinuntirya ang mga pasilidad at runway ng Abu al-Duhur Military Air Base sa Idlib Governorate. Mariing kinundina ng pamahalaan ng Syria at maging ng Estados Unidos ang naturang atake bilang isang mapanganib na eskalasyon na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Samantala, mariin ding kinundina ng Turkey ang hakbang na ito dahil sa banta sa kanilang impluwensya sa lugar. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang mabibigat na airstrike ng Israel sa timog ng Lebanon habang patuloy na umiinit ang tensyon lamang sa iba't ibang banta sa kanilang hangganan. Sa ibang balita, hindi pa rin umuhupa ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa pinakahuling ulat ng United Nations at iba pang monitoring groups, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga casualty ng mga sibilyan, kung saan umabot na sa isa sa pinamataas na antas ng buwanang pag-atake ang naitala ngayong tag-init. Patuloy ang palitan ng malawakang drone at missile strike sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang mga pag-atake ng Ukraine sa malalayong oil refinery sa loob ng Russia, habang patuloy namang sinusulong ng Russia ang kanilang mabagal ngunit madugong opensiba sa mga natitirang depensa ng Ukraine sa Donetsk region. Sa South Asia naman po tayo, mga kaibigan. Nagsagawa ng 2+2 Security Economic Meeting ang mga Foreign at Defense Ministers ng China at Indonesia sa Jakarta. Pinangunahan ito ni na Chinese Foreign Minister Wang Yi at Indonesian Foreign Minister Sugi Ono upang palakasin ang ugnayan sa ekonomiya at kalakalan. Subalit, naging kontrobersyal ang paggamit ng Beijing sa isang routine naval passing exercise ng Indonesia malapit sa Taiwan para sa kanilang propaganda, isang bagay na mabilis na nilinaw ng Indonesia na nanindigan sa kanilang malayang
paninindigan o free and active foreign policy sa pagitan ng mga higanteng kapangyarihan. At narito po ang ating buod at komento para sa mga kaganapang ito. Patuloy ang pagpapakita ng puwersa ng North Korea sa pamamagitan ng mga missiles test. Sa gitnang silangan, pinalalawak ng Israel ang kanilang mga pag-atake hindi lamang sa Lebanon, kundi pati na rin sa mga base militar sa Syria. Samantala, patuloy ang madugong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, habang ang Indonesia ay maingat na binabalanse ang kanilang relasyon sa China sa gitna ng mga diplomatikong laro. So dito po ay makikita po natin na ang buong mundo ay tila sabay-sabay na nagiinit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ginagamit ng mga bansa ang kanilang lakas, militar at estratehikong diplomasya upang makuha ang alamangan. Para sa atin mga kaibigan, nagpapatunay lamang ito na ang mga krisis sa ibang bansa ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at sa seguridad na dapat nating subaybayan. Ano po ang inyong pananaw sa mga nagbabagang kaganapang ito sa buong mundo? I-drop ang inyong komento sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ito po si John Henry, dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.